If Jesus is our atonement, why did he die at Passover instead of the Day of Atonement? We're going to answer that question. You can also discover more on gotquestions.org. Every one of the Old Testament sacrifices typified Christ. The Passover, or Paschal, sacrifice was a type of the Lord Jesus Christ as the Lamb of God. The Paschal lamb was to be a male, without spot and blemish, and not a bone was to be broken. Jesus fulfilled this picture perfectly. As the Israelites applied the blood of the sacrifice in faith, so we today apply the spotless blood of Christ to the doorposts of our hearts. In all these ways, Christ, our Passover, has been sacrificed for us. An objection sometimes arises that the Paschal sacrifice was not considered an atonement. Rather, atonement was provided for the Jews via the sacrifices on Yom Kippur, the Day of Atonement. Ergo, so the objection goes, Jesus, who was killed at Passover, and who is called our Passover in the New Testament, could not have been an atonement for sin. There are two ways to counter this objection. The first is simply to show how Jesus also fulfilled the symbolism of Yom Kippur. Jesus bore our sins in his own body and tasted death for everyone. In doing so, he offered a better sacrifice than those of Yom Kippur. Better because Christ's sacrifice was permanent, was voluntary, and did not just cover sin, but removed it altogether. The second counter is to point out that the Jewish tradition did indeed view the Passover sacrifice as being expiatory. That is, the lamb removed sin from God's view. The Passover lamb died under God's outpoured wrath, thus covering over the sins of the one offering it. Here's what Rashi, a well-respected medieval Jewish commentator, has to say. I see the paschal blood and propitiate you. I mercifully take pity on you.
by means of the paschal blood and the blood of circumcision, and I propitiate your souls. During the 10th and final plague in Egypt, the Passover sacrifice literally saved individuals from death. On the basis of the redemptive offering of the Passover blood, the firstborn lived. Again, Rashi comments, "It is as if a king said to his sons, 'Know that I judge persons on capital charges and condemn them. Give me therefore a present, so that in case you are brought before my judgment seat, I may set aside the indictments against you.' So God said to Israel, 'I am now concerned with death penalties, but I will tell you how I will have pity on you. And for the sake of the Passover blood and the circumcision blood, I will atone for you.'" The Passover lambs brought atonement to the believing Jewish households on that signal night of judgment and redemption. Rabbi Ezra also links the Passover with atonement. The mark of blood was designed as an atonement for those within the house who partook of the paschal offering, and was also a sign for the destroying angel to pass by the house. When John the Baptist saw Christ, he pointed to him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Jesus is the Passover lamb, in that he was silent before his accusers, and his death bore the wrath of God, preserved the lives of all who trust him, and gave freedom to the former slaves of sin. That answers the question, if Jesus is our atonement, why did he die at Passover instead of the Day of Atonement? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nasa huling buwan na tayo ng taong 2024. No? Sige po, tayo po tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8. King James Version. Okay, amen. Alisin ninyo ang lumang lebedura upang kayo'y magiging bagong limpak, at tulad sa kayo'y walang lebedura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay inihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Last verse. Kaya nga, ipangalin natin ang pista, hindi sa lumang lebedura, ni sa lebedura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebedura, ng pagkatapat at ng katotohanan. Salamat sa salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat po sa buong 11 buwan, at narito naman po kami upang sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po at meron po kaming lakas upang kayo yung sambahin. Salamat po, Diyos, meron kaming kakayahan upang kayo mapupurihan magpasawalang hanggan, Panginoon. Habang kami nabubuhay, kayo namin ay papupurihan, Panginoon, sapagkat kayo ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Diyos, sa aming pakikinig ng salita, sa aming tagapanguna, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng kahusayan upang maipaliwanag sa amin ang iyong makapangyarihang salita. Nang sa gayon, ito'y tanggapin din namin, Panginoon, na mas makapangyarihan sa aming buhay, Panginoon. At maalala namin, Panginoon, sa araw-araw ang nangyari sa inyo, Panginoong Hesus, 2,000 years ago.
kung gaano kahalaga ang iyong katawang nabayubay. Kung gaano kahalaga ang dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At Panginoon, sa aming gaganaping sa komunyong Panginoon, ito pa rin ang aming hasambitin sa sa aming mga labi, na kayo ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At Lord, hanggang matapos ang programang ito, kayo ang nawa ay mapupurihan, kayo mapasalamatan, magpasawalang hanggan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming mga pagsamo, madalangin sa ngalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po. Yung good morning na kumain ng almusal. Good morning! Good morning! Yes, good morning po sa ating lahat. Isa na namang bagong umaga, isang bagong Sunday. At sa unang sa unang araw ng December, naramdaman niyo po ba na ang hirap maligo kanina, ang lamig? At inaasahan natin na mas lalamig pa sa mga susunod na mga araw. Pero ang bawat araw ay isang pagkakataon na pasalamatan ng ating Panginoon. Hindi po ba? Amen. Amen. Okay. Ilang beses bang sinabi sa Bible yung mga salitang shout to the Lord? Hindi ko po alam kung ilang beses, hindi ko po mabilang. Pero may mga examples po dito. Sabi, sa Psalm 47, clap your hands all the nations and shout to God with cries of joy. Sa Psalm 66, shout for joy to God all the earth and sing glory to His name. Give Him glorious praise. Sa Psalm 81 and 98, sabi, shout to the Lord. At maging sa Psalm 100, verse 1, make a joyful shout to the Lord, all your lands. Basahin lamang po natin, babasahin ko lamang po sa Psalm 66, no? Sabi dito, shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds! So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing the praises of your name. So, hindi ba nararapat lamang na tayo ay sumigaw ng papuri sa Panginoon? Sabihin natin, hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa lugar na ito. Ikaw ang dapat naming dakilain, Panginoon. Ikaw ang itataas sa lugar na ito. Hallelujah! Tayo po ay humandang ihanda ating mga puso, awitan ng ating Panginoon sa umagang ito.
church, call on His name. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Tunay nga na walang makakahigit sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Salamat, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri sa lahat ng iyong mga gawa sa aming mga buhay, Panginoon. Dapat ka lamang naming purihin dahil ikaw ang may gawa ng lahat. Ikaw ang may-ari ng lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya sa aming sa bawat araw. Thank you, Lord. Alam niyo po, sa itong kanta na po ito, pamilyar po tayo dito, no? Pero ito po ay galing sa Jeremiah 18. So si Jeremiah, pinadala ng Panginoon sa isang potter's shop, sa potter's house. Sabi niya, sa magpapalayok, no? Walang ibang mga salita para doon kundi ang magpapalayok. Sabi niya, sa Jeremiah 18 verse 5 to 6, "Then the word of the Lord came to me. He said, 'Can I not do with you, Israel, as the potter does?' declares the Lord. 'Like they in the hand of the potter, so you are in my hand, Israel.'" You know, sometimes we ask God, hindi naman natin kini-question yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, no? Pero minsan napapatanong tayo, Lord, bakit ito yung ginagawa mo sa akin? Parang nagsisimba naman ako every Sunday, pero bakit naman binigyan mo ako ng ganitong kabigat na problema, Lord? Hindi ba anak mo ako? Or minsan, inaalis ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, or dinadala ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi mo alam kung ano yung gagawin niya sa'yo. Pero 'di ba, kagaya ng isang potter sa clay, sa isang lupa, siya yung may karapatan na gumawa ng bagay, hubugin siya ayon sa intended niyang purpose, intended niyang function. So halimbawa, kung ang intended function niya sa atin ay maging plato tayo, gawin tayong plato,
pagka nagbuka tayong baso, ano bang gagawin ng potter doon? Di ba ang gagawin ng potter doon? I-reshape niya yung lupa na yon, yung clay na yon, para maging plato. Di ba? Pero, na-imagine nyo ba yung sitwasyon ng clay? Madali ba para sa clay na i-mold ka ulit? Yung, eto na ako baso na ako, ba't ginawa na naman akong plato? Di ba yung mula sa shape mo, binago ka na naman? Pag nakikita kasi ng potter na, ay, may mali. Itong function niya, hindi ito yung gagawin niya. So, ang gagawin ng potter, huhubugin ka niya sa kung ano yung dapat mong maging shape. So, tayo rin mga kapatid, let's invite the Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, baguhin mo ko, Lord God. Ano ba yung gusto mo sa akin? Ano ba yung purpose mo sa akin? Ano ba yung gusto mong gawin sa akin? Lord, kung mayroong mga mali, alisin mo, Lord. Allow the Lord to change you. Kasi the moment na mag-resist ka, lalong mahirap, lalong masakit. But when you allow the potter to mold you into His design, into His intended purpose, mas nagiging aligned tayo sa will ng Panginoon. At doon tayo nakakapagbigay ng glory sa Kanya. Amen po ba? So, awitan po natin ng Panginoon. grafted into your perfect plan. Come on, church, that God is calling you. Gently call me into your presence. Let God guide you. Let God guide you. Your Holy Spirit. Offer your life to the Lord. Come on, church, sing to the Lord. All of my life to
sa'yo. Ikaw lamang ang may hawak nito, Panginoon. Mold us kung ano po ang inyong purpose sa amin, Panginoon. Reveal in us your purpose. Reveal in us your glory, Lord God. Use us mightily, Panginoon, para sa inyong glory, para sa inyong kingdom. Kayo lamang po, Panginoon, ang nararapat sa aming pagpupuri, sa aming pagluluwalhati, Panginoon. Ikaw lamang ang aming papupurihan ngayon at habang buhay, Panginoon. Marami pong salamat. All glory and praises belong to you. Hallelujah! Clap your hands to the Lord and say, Hallelujah! Yes, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Tayo dumako sa diwa ng panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, sa dinabi namin ng putik na nasa inyong harapan, pinili mo kami upang isakatuparan mo ang banal na plano mo sa aming buhay. Isinulat mo ang mga pangalan namin sa aklat ng buhay, simula pa nalalangin mo ang sanlibutan. Tinawag mo kami sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo upang gawin mo po ang plano mo sa aming buhay, ang purpose mo, O Lord God. Panginoon, ngayong umaga, katulad ng ibang araw ng linggo, nandito kami, nagpupuri sa iyo, pinapasalamatan ka. Dahil sa dinami-dami ng mga kaluluwa dito sa lupa, Panginoon, pinili mo kami, Panginoon, at may banal kang plano sa amin. Kaya naman, Amang Diyos, binibigay namin ang aming mga sarili sa inyong mga kamay. Bagamat kami mahina, bagamat kami marumi. Pero, Panginoon, hinuhubog mo kami ayon sa wangis mo, ayon sa wangis ng inyong anak. Itinalaga mo kami maging kawangis niya. Inihanda mo kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Amang Diyos. Sinusuko namin ang aming mga sarili sa inyo. Gawin mo po ang kalooban mo sa aming buhay, kung ano nakalulugod sa inyo. Hayaan mo po na ang mga salita mo ang humubog sa amin habang kami nandito sa lupa. Hayaan mo po, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay namin, lahat ng pinahihintulutan mo ay mangyari sa buhay namin, sapagkat lahat ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo at sa mga tinawag mo ayon sa inyong plano. Amang Diyos, salamat po na kami nandito nagpupuri, magkakapatid, bilang isang katawan mo na pinanahanan mo. Salamat na kayo'y buhay, gumagawa sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na binigyan mo ng halaga, katuturan ng buhay namin. Tinubos mo kami mula sa walang kabuluhang pamumuhay upang iukol na namin sa mabubuting gawa ang buhay namin. Panginoon, magliwanag ka sa buhay namin. At salamat po, Panginoon, dahil tinawag mo kami. Kami po ay magliliwanag sa mundong ito at ipakikita ang Panginoong Hesus na mahayag sa buhay namin. Panginoong Hesus, patuloy pong ikapamuhay mo ang buhay mo sa amin. Dahil hindi po namin kaya sa aming sarili na mamuhay ng buhay Kristiyano. Kung wala ka sa buhay namin, wala kaming magagawa. Salamat po, Amang Diyos. Nilipat mo kami mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kaliwanagan ng inyong anak, na kung saan meron kaming kapatawaran ng aming kasalanan at katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Salamat, ginawa mo kaming matuwid. Niregalo mo po ang katwiran sa amin, ang kabanalan mo, Panginoon. At salamat po, apart from you, there is no good thing in our lives. Maliban po sa inyo, walang mabuting bagay sa amin. Kaya, Amang Diyos, narito kami. Iniaalay ang aming mga sarili sa inyo upang mapapurihan kayo, maluwalhati,
hanggang sa kabilang buhay. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga papuri ngayong umaga at sa araw-araw ng buhay namin. Maluwalhati po kayo, maitaas kayo, Panginoon. Kayo po ang makita sa amin ng mga tao, hindi man mananampalataya at mananampalataya. Mahayag kayo sa buhay namin, Amang Diyos. Salamat po na ito'y biyaya mo lamang sa buhay namin. Pinaboran mo kami, Panginoon. Lord God, salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po sa amin dahil kay Kristo na inyong anak. Salamat po, pinatawad mo ang aming mga kasalanan forever, Panginoon. Na makasalanan pa lang kami, namatay ka na, Panginoong Yesus, para sa amin. At ipinadama mo ang pag-ibig mo sa amin, makasalanan pa lang kami. Sa pamamagitan ng inyong kamatayan at pagkabuhay maguli sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Amang Diyos. Pinupuri ka namin sa dakila at kahangangang bagay na ginawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito kami magbabanal na hapunan, maghahapunan ng Panginoon para alalahanin ang ginawa mo po sa aming mga buhay. Ito ang pinakamahalagang pagtitipon, ito po ang pinakamahalaga na ibig sabihin pagdiriwang sa buhay naming Kristiyano na naming alaala ang pagbibigay mo ng buhay sa amin, Panginoon. Lord God, salamat po. Hindi po kayo nagdalawang isip na mamatay sa krus para ibigay ang buhay mo po para sa amin ng mga hindi karapat-dapat. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ngayong umaga ay nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na may kinalaman sa ginagawa natin na hapunan ng Panginoon. Amen? Ang pamagat ng mensahe ko po ay, si Kristo ang katuparan ng Feast of Passover o pista ng paglampas ng anghel. No? Siya ang katuparan ng Feast of Passover o pista ng paglampas ng anghel. Ibig sabihin, nilampasan ng anghel. Passover. No? Sa Mateo 26, kabanata 26, talatang 1 at 2, ito pong nasusulat. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang lahat ng mga ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, alam niyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumukontra sa akin upang ipako sa krus. Ibig sabihin, si Jesus ang katuparan ng pista ng paglampas ng anghel o sa English ay Feast of the Passover na nangyari sa lumang tipan sa Exodo chapter 12 na kung saan ay nagpadala ng salot sa bansang Ehipto ang Diyos dahil ayaw palayain ng Haring Faraon ang mga Israelita o mga Hudyo. Ito ay 10 salot lahat at ang pinakahuli ay pinatay ng Diyos ang lahat ng mga panganay sa Ehipto sa pamamagitan ng anghel na mamumuksa. Pero nilagpasan, he passed over. Nilagpasan ang mga tahanan ng mga Hudyo na may pahid ng dugo ng kordero o batang tupa sa kanilang mga hamba ng pintuan. Kaya ito'y tinawag na pista ng paglampas ng anghel o Feast of the Passover. Naintindihan natin. Ang pangyayaring ito sa lumang tipan ay anino lamang na ang katuparan sa bagong tipan ay si Kristo. Anino lang ito na ang katuparan, ang realidad ay si Kristo.
Si Kristo ay tinatawag na Paschal Lamb or Paschal Sacrifice. At kung isasali natin sa wikang Hebreo, ito ay Pesach Korban, na ang tunay na kahulugan ay sacrifice of exemption. Yung mga Hudyo, in-exempt sila sa parusa ng Diyos dahil nilagpasan sila ng anghel na mamumuksa. Dahil doon sa dugo ng kordero, yung maliit na tupa, sa kanilang mga nilagay nila, pinahid doon sa hamba ng kanilang pintuan. At doon kinuha ang tinatawag na Paskwa sa ibang mga Tagalog na salin. Kaya't ang tunay na Pasko, hindi ang kapanganakan ni Kristo. Ulitin ko, ang tunay na Pasko ay hindi ang kapanganakan ni Kristo, kundi ang pag-aalay niya ng buhay bilang kordero o batang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang katotohanan. Bakit natin pinag-aaralan ang pagdiriwang na ito? Dahil malaki ang kinalaman nito sa ginagawa nating hapunan ng Panginoon o Lord's Supper ngayon. Hindi ba? Tuwing unang linggo ng buwan, ginagawa natin ang hapunan ng Panginoon. Kaya natin pinag-aaralan ang pagdiriwang ng Passover dahil may kinalaman nito sa ginagawa nating hapunan ng Panginoon. Si Kristo ay pinako at namatay nang ipinagdiriwang ng Israel ang pista ng paglampas na anghel o Passover. Ulitin ko muli. Si Kristo ay pinako at namatay nang ipinagdiriwang ng Israel ang pista ng paglampas na anghel o Passover. Para lubos nating maunawaan ang pagdiriwang na ito, ating pag-aralan ang pinagmulan nito sa Lumang Tipan. Sa Exodo chapter 12 verse 1 to 4, ito ang sabi. Nasusundan niyo ako? Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin natin, unang buwan ng taon. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa 10 araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. So ito po yung pagdiriwang na kauna-unahang Passover na ginanap ng mga Hudyo nung araw. Sa Exodus chapter 12. Anong unang dapat nating malaman? Ito mga kapatid. Ito ang pinaka-importanting araw na dapat nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pinaka-importanting araw na dapat nating alalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga dito, mula ngayon, sabi sa verse 1, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Binago ng Diyos ang kalendaryo ng mga Hudyo bilang paalaala sa kanila na ito ang pinaka-importanting araw sa buhay nila. Pansinin na ang unang buwan na binago ng Panginoon ay ang buwan, kung tawagin sa Hebreo, ay Nisan o Abril sa ating kalendaryo. Sapagkat ito'y panahon ng tagsibol o spring. Ang Israel ay may 4 na seasons. Taglamig, tagsibol, tag-araw, tag-init, at ang taglamig. No? So yung buwan ng Nisan o Abril sa ating kalendaryo, ito'y panahon ng tagsibol o simula ng tag-ani ng barley o cebada. Kasi kung tayo ay may bigas, sa mga Hudyo, ang kanilang staple food ay ang barley, kung tinatawag na cebada sa Tagalog. Ang buwang ito ay may significance sa Israel. Sabihin natin significance. Dahil, bakit?
Bakit ginawa ng Panginoon ang buwang ito ng Nisan o Abril ay may significance sa Israel? Alam niyo kung bakit? Dahil sisibol sila bilang bagong bansa na palalayain ng Diyos sa kamay ng mga Ehipsyo, at ito'y gagawin nila sa 10 araw ng buwang yon. Alam niyo, ang Diyos, God is a God of numbers. Pag sa Biblia may binanggit na mga numero, may significance yun, may kahulugan yun. Ang buwang ito ay may significance. Ang number 10 ay may significance din sa Diyos. Sabi, gagawin nila ito sa 10 araw ng buwan ng Nisan o sa Abril. Alam niyo po ang ibig sabihin ng number 10 sa Biblia? Ito ay simbolo ng completeness. Sabihin natin completeness. Ibig sabihin ng Israel na kumpleto na nila ang panahon na sila'y alipin sa Ehipto. 430 years na sila'y alipin. So nakumpleto na nila. Ibig sabihin yun ang time na may gagawin ng Diyos sa kanila. Completeness. Ikalawang kahulugan nito ay perfection. Ibig sabihin, perfect time na para sila'y palayain ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At God's divine order, meaning ng number 10. Ibig sabihin, sa panahon na itinalaga ng Diyos, ito na ang panahon na sila'y palalayain ng Panginoon sa kanilang pagiging alipin. At ang number 10, ang ibig sabihin, sukdulang kapangyarihan sa kanyang mga nilalang na walang makapipigil kahit na sinong makapangyarihan dito sa mundo. Nakita nyo, ni ang Paraon, yung hinabol sila sa dagat na pula, hindi sila napigilan. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa sa sino man dito sa lupa. Walang makapipigil sa kalooban niya. Sa ating kapanahunan ngayon, bagong tipan, ito ang pinakamahalagang pagdiriwang. Hindi na natin ipinagdiriwang ang Passover dahil sa bagong tipan ng Diyos, pinalitan na ito ng hapunan ng Panginoon o Lord's Supper. Tandaan natin na hindi na natin pinagdiriwang ang Passover dahil pinalitan na ito ng hapunan ng Panginoon o Lord's Supper. Hindi natin ginagawa ito ayon sa pamamaraan ng mga Hudyo dahil minsan lang sa 1 taon nila ito ginagawa. At ito'y tuwing buwan lamang ng Abril, ang unang buwan ng kanilang taon. Pinagdiriwang natin ito tuwing linggo ng bawat buwan dahil may kalayaan na tayong gawin ito. Hindi na tayo sakop ng kautusan ni Moses na tinupad na ni Kristo ang pagdiriwang na ito para sa atin. Madalas kong sabihin na ito ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Mas mahalaga pa sa birthday natin o Kapaskuhan, bagong taon, mga anniversary, o anumang pagdiriwang na ginagawa natin. Amen? Hindi ko sinasabi na baliwalain natin ang mga pagdiriwang ng ating mga birthday, bagong taon, o anumang anniversary natin, dahil dapat lang pasalamatan natin ang Diyos sa mga ito. Pero higit na bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang hapunan ng Panginoon. Dahil ito ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Ulitin ko, pinakamahalaga sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya kung ikaw ay tunay na born again, Christian, tunay na Kristiyano, ito ang pinakamahalagang pagdiriwang, yung hapunan ng Panginoon. Dahil ito ay pag-aalaala sa kaligtasang binayaran ni Kristo sa krus. Ano ang halaga ng mga pagdiriwang natin? Halimbawa, anong halaga ng mga birthday, ng mga anniversary natin? Kung hindi naman tayo iniligtas ni Kristo. Di ba? Anong halaga nun? Sa impyerno din tayo pupunta. Kahit na marangya pa ang birthday mo, marangya ang anniversary mo, pinagdiriwang. Pero ibig sabihin hindi naman tayo iniligtas ng Diyos. Kaya mas mahalaga
na bigyan natin pagpapahalaga ang hapunan ng Panginoon. Nakakalungkot, may mga tao na ginagawang ordinaryo ang pagdiriwang na ito. Amen? Pero ibig sabihin, bigyan natin ng kaukulang paggalang at pagsamba kapag tayo nagpipira-piraso ng tinapay at umiinom ng katas ng ubas. Dahil yun ay pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tandaan natin, mas mahalaga pa sa birthday natin o anniversary natin ang hapunan ng Panginoon. Maliwanag ba? Ikalawang puntos natin. Kalooban ng Panginoon na ang bawat miyembro ng pamilya ay makisalo sa hapunan ito. Passover. Sa Exodo chapter 12, verses 3 and 4, sabi dito, ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa 10 araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya, sabihin natin bawat pamilya, ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Sabihin natin, bawat tao. Ni-require sa Israel na bawat pamilya at bawat miyembro ng pamilya ay makisalo sa Passover. Tandaan natin yan. Sa luma at bagong tipan ng Diyos, mababasa natin na kalooban niyang iligtas ang ating buong pamilya sa darating na kahatulan na igagawad niya dito sa mundo. Nung lumang tipan, si Noah at ang kanyang pamilya iniligtas ng Diyos sa baha. Di ba? Hindi lang si Noah ang iniligtas ng Diyos, kasama ang kanyang buong pamilya. At sa bagong tipan, sa mga gawa 16:31, chapter 16, verse 31, sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Ikaw lang ba maliligtas? Ikaw at iyong sambahayan. So kalooban ng Diyos na maligtas ang ating buong sambahayan. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong buong sambahayan. Tulad ng mga panahong yon, ibabagsak ng Diyos ang kanyang hatol sa mga Ehipsyo dahil sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipadadala ng Diyos ang anghel na mamumuksa upang patayin ang mga panganay sa mga bahay na walang pahid ng dugo ng kordero sa mga hamba ng pintuan. Yun ang malungkot na balita. Ganon din sa panahon natin ngayon. Basahin natin ang sinulat ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa Kabanata 3, talatang 5 hanggang 13. Medyo mahaba ito pero okay lang. Sabi dito, nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Naalala natin sa lumang tipan, di ba nilipol ng Diyos ang lahat ng tao, maliban kay Noe at ang kanyang pamilya? Di ba nabasa ba natin yon? Do you know your Bible? Okay. Sa verse 7, sa pamamagitan din ng kanyang salita, sa pamamagitan din ng pangako ng Diyos, itinakda niyang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Kaya ibig sabihin, tinakda ng Diyos ayon sa kanyang salita. Natutupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Tandaan natin na ang Diyos ay banal at hindi niya matatagalan ang mga masasama. Lilipulin niya masasama. Ibig sabihin, tutupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, lahat ng bagay mawawala dito sa mundo. Pati ang langit.
Dahil magkakaroon ng bagong langit at lupa eh. So tutupukin ng Diyos sa apoy. Tutunawin ng Diyos sa apoy. Tutunawin yung mga bagay na pinanghahawakan natin. Yung ating mga alahas, yung ating mga damit, yung ating mga gamit, yung ating mga pera, lahat ng mga bagay na pinanghahawakan natin dito sa mundo, mawawala. Tutupukin ng Diyos lahat sa araw ng paghuhukom. Verse 8, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Kasi nung araw may nagsasabi na, akala ba namin darating ang Panginoong Yesus? Ipinangako niya na darating siya, babalik siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Apostol Pedro, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. With God, one day is equal to 1,000 years. And 1,000 years is equal to one day sa Diyos. Sa timeline ng Panginoon. Maigsi lang. Di ba? Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gagawin ng Panginoon ang pinangako niya na lilipulin niya masasama, tutupukin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Akala kasi ng iba, hindi na darating si Kristo. Hindi na matutupad yung sinabi ng Diyos na gugunawin niya ang lupa at langit. Hindi, sabi ni Apostol Pedro, huwag kayo mag-isip ng ganon. Darating ang panahon na tutuparin ng Panginoon ang pinangako niya. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Sino binibigyan ng panahon magsisi? Yung mga pinili ng Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Hindi lahat ng tao. Yun lang mga pinili ang binigyan ng Panginoon ng pagsisisi. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Lahat ba ng tao maliligtas? Hindi. Kundi yun lang mga pinili ng Diyos ang maliligtas. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Sa araw na yon, sa pagdating ng Panginoon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Katulad nga ng sabi ko, lahat ng mga pinanghawakan ng tao, mawawala. Lahat ng mga ari-arian natin, mawawala. Tutupukin, tutunawin ng apoy. Kung ganito ang magiging kahinat na ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at maka-Diyos. Kaya nga ibig sabihin, kung may katapusan na lahat ng bagay, dapat isip-isipin natin sa ating sarili. Eksaminin natin ang ating sarili. Tayo ba'y may kabanalan ni Kristo? Tayo ba'y maka-Diyos? Tayo ba'y pinagkaalooban ng katwiran ng Diyos? Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang mga kayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Yun ang nakakapangilabot na katotohanan. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Sa mga pinili ng Diyos, may bagong langit at lupa na doon tayo pupunta. Dahil ginawa tayong matuwid ng Panginoon, ginawa tayong banal. Pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos. Amen? Ito ang nakakapangilabot na gagawin ng Diyos sa mga huling araw.
Kaya yung ating mga miyembro ng pamilya ay hindi matubos ng banal na dugo ni Jesus. Kung hindi natin ilalapit ang ating mga pamilya sa Panginoong Jesus, ito mangyayari sa kanila. Kaya wag natin baliwalain na yung mga pamilya natin ay walang pagtitiwala kay Kristo. Minsan okay lang sa atin na yung mga pamilya natin ay walang pagtitiwala, walang pagsambalataya sa Panginoon. Itong warning sa atin ng Diyos. Kapag ang mga miyembro ng pamilya natin ay hindi natin dinala sa Panginoong Hesus, sila ay makakasama na tutupukin ng Diyos sa apoy at hindi makakapasok sa bagong langit at lupa na ipinangako ng Diyos. Tandaan natin, kahit na gaano man katalino ang ating miyembro ng pamilya, kahit na gaano katalento, kahit na gwapo, maganda, kahit na gaano kayaman, kahit na may pinag-aralan pa siya, pag halimbawa, hindi natin dinala sa Panginoon ang ating miyembro ng pamilya, kasama silang matutupok ng Diyos sa paghatol na ibabagsak ng Diyos dito sa lupa. At kung ikaw man ay Kristiyano na nagkaroon na ng relasyon kay Kristo, pero ikaw ay nakikipag-compromise pa rin sa ginagawa ng sanlibutan, may pag-asa ka pa rin dahil ang Diyos ay mabiyaya at mahabagin. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Pakinggan mo ito. Sa Ezekiel chapter 20, verse 8 and 9. Alam niyo ba ang Israel, akala natin lahat ng Hudyo ay tunay na sumasamba sa Diyos nung nasa Ehipto sila. May mga Hudyo na nakipag-compromise. Sabi dito sa Ezekiel chapter 20, verses 8 and 9. Pero nagrebelde sila at hindi nakinig sa akin. Yung mga Hudyo sa Ehipto. Hindi nila itinakwil ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kahit na nandun sila sa Ehipto, may Diyos sila na si Yahweh. Pero maraming mga Hudyo ang sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kaya sinabi kong ibubuhos ko matinding galit ko sa kanila roon sa Ehipto. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa na sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. So yung mga Hudyo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, biniyaan pa rin ng Panginoon, binigyan pa rin ng pagkakataon ng Panginoon na makisalo sa Passover. Kaya hindi lahat na nandun sa Passover na nakisalo, matitino. May mga Hudyo na sumasamba sa Diyos-Diyosan ng Ehipto. Binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon magsisi at manumbalik sa Diyos at talikuran ng kanilang pakikipag-compromise sa mundo sa pamamagitan ng pakikisalo sa Passover. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Diyos na makisalo sa Passover kahit na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Di ba napakabuti ng Diyos? Napakamabiyaya ng Diyos. Binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos sa mga Kristiyano na sumasamba sa ibang Diyos at manumbalik sa Diyos. Alam nyo kasi, bagamat Kristiyano na tayo, may mga Kristiyano na marami pa rin Diyos-Diyosan sa buhay. Ulitin ko, bagamat Kristiyano na tayo, marami pa rin mga Kristiyano na maraming Diyos-Diyosan sa buhay. May mga Kristiyano na Diyos nila ang hanap buhay nila. Nakikinig ba kayo? May mga Kristiyano na Diyos nila ang kanilang pera. Doon sila nagdedepende, hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, kundi nagtitiwala sila sa pera nila, sa kayamanan. Hindi porke Kristiyano na walang Diyos-Diyosan.
May mga Kristiyano na nagdedepende imbis na sa Diyos sa kanilang asawa. Ginagawang Diyos ang asawa nila. May mga Kristiyano na ginagawang Diyos ang negosyo nila. May mga Kristiyano na ginagawang Diyos ang kanilang mga sarili. Di ba? Tulad ng mga artista. Ay, hindi na ako pakakalayo. Minsan tayo, Diyos natin, sarili natin eh. Magpo-post tayo sa Facebook, gusto natin lahat magla-like doon sa mapinost natin. Lalo na yung mga posting natin na magaganda. Di ba? Diyos natin, sarili natin. Amen? Akala natin hindi do Diyos-Diyosan yun? Kapag yung mga tao, inaalis mo yung kanilang pansin sa Diyos at dinadrive mo yung kanilang pansin sa iyo, Diyos mo, sarili mo. Yun ang katotohanan. Kaya hindi porke Kristiyano, walang Diyos-Diyosan. May mga silent na Diyos-Diyosan tayo, hindi natin alam. Pero binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos sa mga Kristiyano na sumasamba sa ibang Diyos sa pamamagitan ng pakikisalo. Kung Israel sumasamba sa Diyos-Diyosan ng Ehipto, binigyan sila ng pagkakataong sa Passover. Ngayon, ang mga Kristiyano, bagamat sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, binibigyan ng pagkakataon na tayo magsisit manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon ay parang ano sa atin yun? Parang conviction ng Panginoon na kung tayo man ay may ibang Diyos, tayo manumbalik at magsisi sa Diyos sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon. Amen. At gawin natin talagang Diyos si Kristo ng ating buhay. Maliwanag ba? Pangatlong puntos natin. Si Kristo ang larawan ng korderong tumubos sa Israel mula sa hatol ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay. Maliwanag? Ulitin ko, si Kristo ang larawan ng korderong tumubos sa Israel mula sa hatol ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay. Exodo chapter 12 verses 5 to 7 at saka verses 12 to 13. Kailangan piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng buwan. Itong panahon nakakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos, kunin ninyong dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay, nakakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing yon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Ibig sabihin, bakit niya sinabing ako ang Panginoon? Kapag sinabi ko, gagawin ko. Yun ang ibig sabihin nun. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo. Kaya nga Passover nilagpasan yung mga bahay ng Hudyo na may dugo ng kordero Lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na lasasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Amen. Una, si Kristo ang larawan ng kordero na tumubos sa Israel sa salot o sumpa.
Bakit sinabi ng Diyos na pumili kayo ng lalaki na batang tupa o kambing? Si Kristo yung larawan ng tupa o kambing sa Passover. Bakit kordero o batang tupa ang kambing? Dahil ang kordero o batang tupa ay hindi umiimik kahit dalhin mo sa katayan. Hindi umiimik dahil kahit dalhin mo sa katayan. Sabi sa mga Gawa chapter 8 verse 32, ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo. Nung ipako ang Panginoong Hesus sa krus, hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan. O kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Si Kristo na ipinako sa krus, walang imik. Hindi nagreklamo. Kung tayo kaya ipako doon. Katakot-takot siguro na mura. Katakot-takot na sumpa doon sa mga nagpako sa atin. Di ba? Pero si Kristo hindi umimik. Parang tupa na hindi umimik. Sabi sa Juan chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos o kordero ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Kaya nga si Kristo ang ating Paschal Lamb. Our Paschal sacrifice. Isa pa, siya'y walang kapintasan. Kailangan siyasatin nilang mabuti na ang kordero ay walang kapintasan. Hindi bulag, pilay, o may sakit, o may mga sakit sa balat, o may diferensya. Kung hindi, ito'y hindi tatanggapin ng Diyos. Kailangan perfect ang sacrifice. Kailangan siyasatin muna nila ito sa loob ng 3 araw bago ihandog. Sabi ng Diyos, mag-prepare kayo ng tupa o kambing sa 10 araw. So 3 araw na examinin nila yung mga tupa o kambing kung may diferensya. Tapos ay 14 na araw sa kanila isasakripisyo. May 3 araw sila para examinin yung handog nila kung ito'y perfect. Sabi sa Juan chapter 1 verses 18 to 19, alam ninyo kung anong pinantubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang pinantubos sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala, kundi ng ginto o pilak. Katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Kaya si Kristo, siyang inihandog para sa ating kasalanan dahil perfect siya. Dahil lahat ng tao makasalanan, lahat ng tao ay nagkasala, walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang karapat-dapat, walang qualified sa atin. Lahat tayo makasalanan. Pero si Kristo, nabuhay dito sa lupa, hindi nagkasala kahit minsan. Kaya siya ang perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Sa loob ng 3 taong nabuhay ang Panginoong Yesus dito sa lupa, hindi siya nasumpungang nagkasala. Sa Hebreo chapter 4 verse 15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayon. Gayon may walang kasalanan. Amen? Si Kristo lang ang walang kasalanan, hindi si Birheng Maria. Hindi yung mga santo. Hindi yung Papa sa Roma. Hindi yung mga pastor o mga apostol. Si Kristo lang ang walang kasalanan. Kaya siya ang tanging handog para sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. Ang dugo ng kordero ang tumubos sa Israel sa parusang iginawad ng Diyos sa Ehipto. Kaya sila naligtas sa kahatulan ng Diyos dahil yung kordero, yung batang tupa, nag-alay ng kanyang dugo. Yung buhay ng tupa. Ang dugo ay buhay.
Ibig sabihin ng ibinuhos ng Diyos, ang ibig sabihin na ibinuhos ng Diyos ang galit niya sa kasalanan ng mga Hudyo sa korderong kinatay. Imbis na magalit ang Diyos sa kasalanan ng mga Hudyo, ibinuhos ng Diyos ang galit niya dun sa korderong kinatay nila. Upang makalaya sa sumpa ng Diyos ang mga Hudyo, kailangan may magdusa. At ang tupa o kambing na kinatay ang nagdusa o pinarusahan para sila ay mapatawad at makalaya sa hatol ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo na chapter 9 verse 22b, at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Alam nyo, bakit tayo pinapatawad ng Diyos? Hindi dahil sa ating mga sarili. Hindi dahil naging mabait tayo. Kundi may nagbigay ng buhay niya para sa atin. May nagbigay ng buhay niya. Yung perfect life niya. Inialay para sa atin. Kaya tayo pinatatawad ng Diyos. Ito maganda sa Roma chapter 3 verses 24 to 25. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayo matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Anong pinantubos sa atin? Yung kanyang banal na dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Ito'y regalo ng Diyos. Yung ituring tayo matuwid ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin yun. Grace, favor. Dahil hindi naman tayo karapat-dapat pinaburan lang tayo ng Diyos Kaya tinuring tayo matuwid. Isinugo si Kristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa atin. Kapag ikaw nagtiwala kay Kristo, kapag ikaw ay umangkas sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Minsan tayo mga Kristyano, pag dumadaan sa pagsubok, sa matinding problema, siguro kaya ako pinadadaan ng Panginoon sa ganito, dahil galit ang Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa akin. Kinuha na nga ni Kristo lahat ng galit ng Diyos Sinaid na ni Kristo lahat ng galit ng Diyos para sa ating mga Kristyano Sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ng ating mga kasalanan. Pinatawad ng ating mga kasalanan. Meron pa bang dahilan para magalit ang Diyos sa atin? Wala na, di ba? Dahil inalis na ng Diyos ang ating mga kasalanan, pinatawad ng ating kasalanan. So, wala nang dahilan para magalit ang Diyos sa atin. Dahil ang Diyos galit sa kasalanan. Inalis na nga ang kasalanan Pinatawad na ang mga kasalanan Kung sasampalataya tayo sa Kanya. Kung tayo magtitiwala, aangkas sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang totoo. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen? Yun ang katotohanan. Kailangan mabuhay tayo sa katotohanan na hindi nagalit ang Diyos sa atin. Nalulugod ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Natutuwa ang Diyos sa atin dahil tayo mga anak. Tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Tayo yung mga pinili ng Diyos. Pinanahanan ng kanyang banal na Espiritu. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Ngayon, galit ang Diyos doon sa mga hindi tumatanggap kay Kristo, hindi sumasampalataya. Galit ang Diyos doon. Anong kasalanan ang inalis ni Kristo bilang kordero ng Diyos na inihandog? Kaya pag-usapan natin. Anong kasalanan? Sabi nga dito sa chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Anong klaseng kasalanan yon? Anong kasalanan ang inalis ni Kristo bilang tupa ng Diyos na inihandog? Alam niyo kung ano? Sa Griego, ang kasalanan na binanggit dito, kung titingnan natin kung titingnan natin sa
Ano bang ginagamit ko? Yung ginagamit ko sa pag nag-aaral ako. Yung pantawag doon? Concordance, yung e-sword. E-sword. Kung titingnan natin sa e-sword sa Griego, yung salitang kasalanan ay hamartia. Alam niyo kung ano yung hamartia? Sabihin natin hamartia. Yun ang kasalanang minana natin kay Adan. Kapag hindi naalis o nabayaran ang kasalanan ito, walang kaligtasan ng sino mang tao. Kahit na gaano siya kareliyoso, kahit na gaano siya kabait, kahit na gaano siya katalento, kahit na gaano siya katalino, pag hindi naalis ang hamartiya sa kanya, wala siyang kaligtasan. Tandaan natin yon. Lahat ng tao minana ang kasalanan ito. Ang makakapag-alis lang dito ay ang dugo ng Panginoong Yesus sa krus. Sa Roma chapter 5 verse 12. Roma chapter 5 verse 12. Dumating ang kasalanan, hamartiya, sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Hindi ba? Nag-utos ng Diyos, huwag niyong kakainin yan, pero kinain nila. Hindi ba? Nagpadala siya sa kanyang asawa, kinain nila yung bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Hindi mansanas yun, ha? Bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Alam niyo kung bakit kasalanan yun nung kinain nila? Kasi nung kainin nila yung bunga na yon, parang sinasabi nila sa Diyos, Diyos, sa araw na to, kami na nakakaalam kung ano mabuti at masama sa amin. Hindi ba ganyan ang tao ngayon? Hindi na ang Diyos na nagsasabi na mabuti at masama. Siya na nakakaalam kung ano mabuti o masama sa Kanya. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating magulang, ng ating mga ina, makasalanan na tayo. Likas tayo makasalanan dahil minana natin ang kasalanan kay Adan. Akala natin na nagkakasala lang tayo kapag hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya natin hindi sinusunod ang utos ng Diyos dahil likas tayo makasalanan eh. May ugat. Ano yung ugat? Hamartiya. Kaya anong bunga? Hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil nakaugat sa atin ang kasalanan. Walang sino man makakapag-alis sa kasalanan ito. Kahit anong gawin ng tao. Kahit na magpakabait man ng tao, wala. Sa mata ng Panginoon, makasalanan pa rin siya. Tanging makakapag-alis lang nito ay ang dugo ni Kristo kapag ang tao ay nagtiwala o sumampalataya o umangkas sa ginawa ni Kristo sa krus. Di po ba? Yung hamartiya na yon na nakaugat sa atin, walang makakapag-alis sa atin ng kasalanan yon, maliban ang dugo ng Panginoong Yesus. Kapag ang tao ay sumampalataya o magtiwala doon sa ginawa ni Kristo sa krus, sumampalataya na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, siya'y inilibing at siya'y nabuhay maguli. Amen. Ika-4 na puntos. Hindi na natin ipinagdiriwang ang Passover, sa halip ang hapunan ng Panginoon na ang ipinagdiriwang natin. Anong dahilan? May ilang kadahilanan po akong sinulat dito. Una, si Kristo ay nagdusa, naghirap at namatay sa araw mismo ng Passover bilang kordero ng Diyos. Sa Mateo 26 verse 1 and 2, nabasa natin kanina, pagkatapos pangaral ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, alam niyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas na anghel, at ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga taong kumukontra sa akin upang ipako sa krus. Tanda natin, si Kristo ay pinako sa krus nung araw ng Passover. Ikalawa, hindi na tayo kailangan magkatay ng tupa dahil si Kristo na ang handog
sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi sa Mateo 26, verses 26 to 29, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Hindi lahat ng tao, ng maraming tao. Ang dugo ni Kristo hindi para sa lahat ng tao. Para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan. Sabihin natin, bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw na paghahari ng aking Ama. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Alam nyo, hindi alam ng mga Hudyo na ang tunay na sentro ng kanilang pagdiriwang ng Passover ay nasa kalagitnaan na nila. Nagkakatay pa sila ng tupa, pero nandun na ang Panginoong Yesus sa kalagitnaan nila, hindi nila alam. Dahil bulag nga sila eh. Kailangan na lang magtiwala at tanggapin nila na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kanila mula sa katulan ng Diyos at tanging kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Alam niyo, maraming tao sa ating panahon ngayon ay nakatingin pa rin sa anino, hindi sa realidad. Tingnan niyo sa mga simbahan, ibig sabihin yung Kristo nakapako. Di ba? Naghihirap. Makikita natin sa simbahan na nakapako. Pero tayo, yung krus natin ay wala ng Kristo nakapako. Dahil binigay na ng Panginoon ng kanyang buhay sa atin at nabuhay na siya maguli. Hindi na siya muling ipapako pa. Tingnan niyo, maraming nagpepenitensya. Maraming nagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Bakit nila ginagawa yon? Kasi nakatingin sila sa anino, hindi sa realidad. Kung paanong pinagsaluhan ng mga Hudyo ang tupa ng gabi ng Passover, ganon din tayo nakikibahagi sa katawan ni Kristo sa hapunan ng Panginoon sa pamagitan ng tinapay at sa pamagitan ng katas ng ubas na iniinom natin. Tayo ay nakikiisa, sabihin natin nakikiisa, at nagtitiwala sa kanyang dugo na nagbayad ng ating mga kasalanan. So 1 chapter 6 verses 55 to 56. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ibig sabihin, sa pagkain natin ng tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo at pag-inom ng katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo, tayo ay nakikipag-isa kay Kristo o inilalagak natin ang ating pagtitiwala sa ginawa niya bilang kordero na ating tagapagligtas sa parusa o katulan na gagawad ng Diyos dito sa lupa. Kung paanong nagtiwala ang mga Hudyo para sa kanilang kaligtasan sa tupa o kambing na inialay nila nung gabi ng unang Passover, ganun din tayo nagtitiwala kay Kristo na inialay para tayo makalaya sa hatol ng Diyos sa pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon. Ang mensahe na pinaabot sa atin ng hapunan ng Panginoon ay grace o biyaya. Tayo ay nililigtas ng Diyos hindi dahil namuhay tayo ng perpekto o dahil nasunod natin ang mga utos ng Diyos, kundi nakipagtipan ng Diyos sa atin ng bagong pagkikipagtipan, New Covenant, na ang sino mang magtiwala kay Kristo para sa kanyang kaligtasan ay tiyak na maliligtas. Yun lamang hiningi ng Diyos sa bagong kasunduan. Magtiwala tayo kay Kristo, maliligtas tayo. Patatawarin tayo ng Diyos. Pupunta tayo ng langit. Purihin ang Panginoon.
Sa Hebreo chapter 9, verses 15 to 18. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. May bagong kasunduan ng Diyos sa tao, lalo na sa mga pinili niya. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil ang tao nga hindi nakasunod sa utos ng Diyos eh. Pero tinubos ni Kristo ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ang mga tinawag ng Diyos. Matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Ang promises ng Panginoon ay walang hanggan. Walang hanggang kapatawaran, buhay na walang hanggan, walang hanggang matuwid ka, walang hanggan na ikaw ay banal. Ano pang hahanapin natin? May halin tulad dito sa isang huling testamento na kailangan mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Kakabisa lamang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya ang New Testament, umiral nung namatay si Kristo. Pero hindi pa namamatay si Kristo, hindi pa umiiral ang New Testament. Dahil kailangan mamatay siya eh. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinakailangan pagtibayin sa pamagitan ng dugo. Ibig sabihin, binigay ni Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, para pagtibayin ang bagong tipan, ang bagong kasunduan ng Diyos. Kaya ang New Testament, hindi sa Mateo, Marcos, Lucas. 1. Ang bagong tipan, ang New Testament, ay gumana lang sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Maliwanag ba? Yun ang mali ng mga tao. Sinasabi nila ang New Testament ay mula Mateo, Marcos, Lucas. Technically, ibig sabihin, tama, New Testament yun. Pero ang talagang eksaktong kahulugan ng New Testament, nung si Kristo ay namatay, ibig sabihin, binigay niya yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, yun na nagpatibay sa bagong kasunduan ng Panginoon sa atin. Kaya mapalad tayo dahil namatay na ang Panginoon para sa atin. Hindi na mababago ang tipan ng Diyos sa atin. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, umiral na ang bagong kasunduan ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon, ipinakikita natin ang pagtitiwala natin sa bagong kasunduan ng Diyos sa atin, na higit na mabuti at nakabatay sa mga higit na mabuting pangako. Tayo ay pagpapalain ng Diyos at ililigtas sa pamagitan lamang ng pagtitiwala na ginawa ni Kristo sa krus, hindi sa ating performance. Remember na, ang relasyon natin sa Diyos hindi batay sa ating mga performance. Hatulan tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa. Pero hindi na hatulan tayo papunta na impyerno. Hatulan tayo para bigyan ng rewards. Hatulan tayo sa mga gawa natin para bigyan ng mga rewards. Pero hindi na yun ang batayan ng Diyos para iligtas tayo, yung performance natin. Amen? May natutunan ba kayo? I hope marami kayong natutunan sa araw na to bago tayo magbanal na hapunan. Ikalimang puntos natin ngayong umaga, ikalima't huling puntos. Pagod na ba kayo? Kinuha na at binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat magpatuloy pa sa paggawa ng mga kasalanan. Intindihin natin, binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kinuha na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat magtiwala o hindi na tayo dapat magpatuloy pa sa paggawa ng mga kasalanan. Sa ating scripture reading na binasa ni Brother Freddy kanina, 1 Corinthians chapter 5, verses 7 to 8. Sabi dito, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa
na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago't malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang iniaalay tuwing pista ng paglampas na anghel. Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na pista, yung hapunan ng Panginoon. Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi tinapay na walang pampaalsa. Nang ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan at mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Ang pinagdiriwang natin at inaalaala sa hapunan ng Panginoon ay hindi lamang binayaran at inalis ni Jesus ang ating mga kasalanan, kundi hindi na tayo dapat magpatuloy pa sa kasalanan na sumisimbolo ng lebadura o pampaalsa ng tinapay. Kung paano ang kaunting lebadura lamang ay nakakapagpaalsa ng isang buong tinapay, ganon din ang kasalanan ay nakakapekto sa buong church o pagtitipon ng mga tunay na Kristiyano. Yung kasalanan, parang pampaalsa yan. Konting libadura lang. Kayang paalsahin ng buong limpak ng tinapay. Ibig sabihin, kapag may kasalanan sa church at hindi natin dinil, isipin ng mga Kristiyano na okay lang pala gawin ang kasalanan na yon. Di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat i-deal natin ang mga kasalanan ng bawat isa. Kung alam natin may ginagawang kasalanan. Dahil ang kaunting lebadura, pampaalsa, ay nakapagpaalsa ng buong masa. Ang tinutukoy niya buong masa, yung church. Nakakahawa. Yung kaunting kasalanan nakakahawa sa buong church. Kapag may ginagawang kasalanan ng kapatid natin, hindi natin dinil, mahahawa ang buong church. Yun ang ibig sabihin nun. Naintindihan niyo ba? Sa lumang tipan, binigyan tayo ng halimbawa sa ating mga pagtitipon na kainin natin ang tinapay na walang pampaalsa. Sa Exodus chapter 12 verse 15, sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo. Dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa mula sa una hanggang sa 7 araw ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Ito ang tinatawag na Feast of Unleavened Bread o pista ng tinapay na walang pampaalsa. At ito'y pinagdiriwang pagkatapos ng Passover. Pagkatapos ng Passover, pinagdiriwang nila ang tinapay na walang pampaalsa. Na ang ibig sabihin ay, dahil inalis na ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus na kordero, dapat tuluyan na nating iwan ang kasalanan at mamuhay ng tapat at malinis sa Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung tayo naligtas sa pamagitan ng grace ng Diyos, dapat din tayong mamuhay na matuwid at banal sa pamagitan ng grace ng Diyos. Alam niyo, may mga tao na naligtas sila sa grace ng Diyos, pero yung mamuhay ng banal at mamuhay na matuwid, ginagawa pa rin nila sa sariling sikap. Alam niyo, kung naligtas tayo by grace, dapat din humingi natin ng grace ng Panginoon at tulungan tayong ikapamuhay ang buhay Kristiyano sa grace ng Panginoon. Christian life is all about grace. Kung walang grace ng Panginoon, hindi tayo hantong sa langit. Dapat malaman natin yon. Kung tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, grace ng Panginoon, ikinakapamuhay natin ang buhay Kristiyano sa grace din ng Panginoon. Hinihingi natin ang biyaya ng Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako mamuhay ng banal. Tulungan mo ako mamuhay na matuwid. Tulungan mo akong iwanan ng pagkakasalang ito. Hindi sa sarili nating sikap, kundi sa biyaya ng Diyos na tayo naligtas at tayo pinababanal ng Diyos.
Yung mabubuting gawa na ginagawa natin, na bunga ng ating kaligtasan, grace din ng Panginoon yun. Di ba? Makagawa ba tayo na mabuti kung walang grace ng Panginoon? Kung walang biyaya ng Diyos? Hindi tayo makagawa na mabuti kung walang grace ng Panginoon. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Si Kristo ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan. Sabihin natin, iwanan. Iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Hindi lang tayo gumaling physically. Spiritually, gumaling tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Inalis niya yung mga kasalanan natin, dinala niya sa kanyang katawan. Doon sa kanyang katawan, hinatulan yung mga kasalanan natin upang tuluyan na nating iwan ang kasalanan. Hindi tayo magpatuloy, sabihin natin, hindi magpatuloy. Alam niyo, yung Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi nga sa unang Juan, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi sinabing hindi nagkakasala. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Sa aking pagtatapos, sa kamatayan ni Kristo sa krus, tayo ay pinawalang sala o justified sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Ito ay regalo o grace ng Diyos sa atin dahil sa pagkabuhay na muli ni Kristo mula sa mga patay. Pero hindi natatapos doon ang buhay Kristiyano. Alam niyo, maraming born-again Christian, liligtas ako ng Diyos, pero hindi natatapos doon ang buhay Kristiyano. Pagkatapos na ikaw ay pawalang sala, ay ang pagpapabanal o sanctification. Pagkatapos ng justification, ipawalang sala ka. Susunod ang sanctification, pagpapabanal, na sinisimbolo ng tinapay na walang libadura o pampaalsa. Sa hapunan ng Panginoon o Lord's Supper, pinanaalalahanan tayo ng Panginoon na hindi lang binayaran ang ating kasalanan, kundi kinuha na niya para mamuhay tayo ng banal, malinis at tapat sa kanyang harapan. Bilang pagtatapos, makinig kayo. Meron ba tayong paboritong kasalanan na ginagawa? Alam niyo mga Kristiyano, may mga paboritong kasalanan ginagawa tayo. Sabihin natin paborito. Yung bang kasalanan gagawin natin, tapos hingi tayo ng tawad sa Diyos, tapos babalikan natin, gagawin natin uli. Favorite sins natin. Meron ba tayong kasalanan paborito na ginagawa natin? Wala kang dapat gawin sa iyong kinatatayuan, kundi aminin sa Diyos ang kasalanan ito para tanggapin mo ang kapatawaran niya. Alam niyo, ang tungkulin natin mga Kristiyano ay umamin sa Panginoon. At ang tungkulin ng Diyos ay patawarin tayo at linisin sa mga kasalanan ginagawa natin. Halimbawa, kinuha na ni Kristo ang kasalanan natin, binayaran na. Pero gumagawa pa rin tayo ng kasalanan at hindi natin inaamin sa Diyos. Hindi tayo makakalaya sa kasalanan yun hanggat hindi natin inaamin. Kahit humingi ka pa ng 1,000 beses ng tawad, kapag hindi mo inamin sa Diyos, sabihin natin lahat, aminin. Maging honest tayo. Dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Maging totoo tayo sa Panginoon. Aminin natin yung kasalanan ginagawa natin at patatawarin tayo ng Diyos. Tungkulin natin ay aminin. Ang tungkulin ng Diyos, patawarin tayo. Sabi sa unang Juan, chapter 1, verse 9. Ito, madalas sasabihin ni Pastora, gasgas na sa mga Kristiyano. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos, aaminin natin ang ating kasalanan, ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ating mga kasalanan at nilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kapag inamin natin sa Diyos ang kasalanan ginagawa natin, ano man yan, na paboritong kasalanan natin na binabalik-balikan natin, hindi yung hingi ka ng tawad tapos hindi naman inaamin. Dapat, aminin mo sa Diyos.
Ang katungkulan natin ay aminin ang kasalanan para patawarin at linisin tayo ng Diyos. Maliwanag ba? Yun ang katungkulan natin, umamin sa Diyos. At patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Siguro alam na natin kung ano yung mga paboritong kasalanan natin. Kailan naman nakakaalam nun eh. Kung ano yung mga kasalanan na binabalik-balikan natin. Masarap eh. Pero hindi natin alam, nagkakasala tayo sa Panginoon. Kung hindi natin aaminin sa Diyos, paano tayo makakalaya sa kasalanan yun? Nagsisimula sa pag-amin ng kasalanan. Amen ba? Aminin natin sa Diyos at tayo patatawarin ng Diyos. Yun ang katungkulan ng Diyos. Dahil siya ay matuwid. Dahil kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, inamin na natin yung kasalanan natin, hindi tayo patatawarin at lilinisin ng Diyos. Pag sinabing lilinisin, i-deliver ka ng Panginoon, palalayain ka dun sa kasalanan yun. Kung hindi tayo palalayain ng Panginoon sa kasalanan yun, hindi siya matuwid. Pero kapag inamin mo ang kasalanan ginagawa mo sa Diyos, ang Diyos ay tapat at matuwid na patatawarin tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun lang ang hiningi ng Panginoon sa atin. Aminin sa Diyos. Dahil kung hindi natin aaminin sa Diyos, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At kung hindi natin aaminin sa Diyos ang kasalanan natin, anong sabi ng Biblia? Kung hindi natin aaminin sa Diyos, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At ano pa? Wala sa atin ang katotohanan. Di ba? Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Weng, sinabi ng Diyos kay Weng, Weng, ang suot mo ay may stripes na gray. Tapos sasagot si Weng, Lord, hindi naman suot ko kulay itim eh. Ginagawa ko sinungaling ni Weng. Totoo naman talaga, may stripes na gray ang suot niyang damit eh. O, hindi ba? Kapag tayo gumawa ng kasalanan at hindi natin inamin sa Diyos, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang katotohanan. Kaya sa ating pagtitipon ngayon, mahalaga na isalang-alang natin na ang Passover ay tapos na, pero pinalitan na ng hapunan ng Panginoon. At sa pagdiriwang natin, ng pinaka-importanting pagdiriwang sa buhay ng Kristiyano, mahalaga sa lahat na ipahayag natin ang ating kasalanan. Aminin natin sa Diyos bago tayo makibahagi sa elemento ng katas ng ubas at tinapay. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Salamat aming amang Diyos na dakila. Pinupuri ka namin na muli mo po kaming tinipon para kami po ay makarinig ng mga salita mo po. At salamat po kami naging bahagi ng banal na hapunan na dinaos sa araw na to. At salamat din po, Panginoon, sa bawat kaluluwa, bawat kapatid namin na aming nakasama. Pagpalain mo po sila. At amang Diyos, tinitiwala po namin ang buhay po namin sa inyo. Nawa po ang mga salita nyo ay tunay na tumimo sa aming mga puso upang kami mapuspos ng banal mong Espiritu. Salamat po, Ama, sa paalala po ninyo na hindi na kami dapat magpatuloy sa kasalanan dahil si Kristo Jesus na aming handog sa aming ipagpapatawad ng kasalanan, kinuha na ang kasalanan at binayaran niya. Inalis niya mga kasalanan namin. Panginoon, salamat po sa bagong buhay na ito na kami malayang makapaglingkod sa inyo, hindi malayang gumawa ng kasalanan.
Salamat po, Ama, at tunay nga po, pagpalain mo ang aming pagtitipon sa mga darating na araw at pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo po, Panginoon. Grant them your traveling mercies. Charge forth myriads of your angels to encamp around us and bring us safe, Panginoon, sa aming mga tahanan. Muli, Panginoon, sa aming pagtitipon, katulad ng dati, maluwalhati po kayo, maitaas ang dakilan yung pangalan, Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Yesukristo. Amen at amen.